Both of our teams, considering na this is game number 2, kailangan natin makita yung parang way nila to spin the game and to ensure na they extend it to game number 3. Hindi lang himala, they need to create a plot twist para sa kanilang storya. Kung gusto na lang i-extend na game number 3. Pero let's head on here onto the Land of Dawn for game number 2. Still RQ Kaito versus Blacklist Rough Era. It's a 1-0 score right now. And RQ Kaito just needs one more game to secure their spot onto the Grand Finals habang ang Blacklist Rough Era ay nilalaban pa nila Ganda. ang kanilang pwesto. And speaking of pwesto, Ganda na pagkakapwesto nila and pagkakapoke kay Percent. Hindi man na-proc yung kanyang flicker, good thing yun for them because at least makakauwi siya and madedelay yung kanyang rotation, which means mas magiging madali for Ferds to dominate his lane. Meanwhile, Blacklist, Rough Era, maganda din naman yung kanilang nagiging rotation kasi hine-heavy talaga nila yung XP lane to ensure na magkakaroon ng space yung kakampi nila. diba? And for Blacklist Rough Era, okay lang sa kanila yon kasi nahahayaan din naman muna nila si Lods. Yes. At ngayon, kung papansin natin sa mid, there's a delay. Ito yung isa sa pinakagusto ko when it comes to the Grok eh. Diba? Makokontrol mo yung ilang segundo na yon, Auntie. Sobrang crucial, especially onto the early parts of the game. For BLRW. Lalo na kung ang gusto mo ay ma-delay in a way yung Yep. pag-rotate and pag-fast clear ng inyong mga kalaban. Maganda yung pagkakakas ng wall na yun. Pero yung mga Apat, membro ng RQ Kaito, nandito lang din naman sa ating gold lane. Pero Reaction? apat, laban sa tatlo. Yung mga membro ng BLRW ay nandito Sinaraduhan. na. Makakagat yata ng kanyang dito na welcome dito yung bola. Pero siya pa din ang babagsak. Denjiro falls into the hands of Blacklist Rough Era with that first blood. Na-notice ng BLRW na, wait lang, medyo nag-overstay ng welcome Yes. doon. Ang RQ Kaito, more so, kung papansinin din kasi natin, mas lalamang doon sila Kurora, especially with the Turkish Cousins. Yes. Diba, sinaraduhan na nga, nababad ka pa ng gusto. Doon sa parang lumalagablab, mga uling or baga na kinecreate dito ng Blacklist of Era. Right now, sakto ang pwesto nila here onto the first turtle buff. And in another episode ng Iba ang May Alam, Ayan. kapag sinipa ng Bruno yung kanyang ultimate, nababawasan yung physical defense ng kalaban. So kahit makunat yun like the Barats, bumababa yung physical defense and mas nagiging prone siya to the damage output coming from the side of BLRW. So again, sa lahat ng mga gold laners yan, dapat alam nyo yun. That is the way to maximize the Bruno. Lamang ang may alam. Pero alam ngayon ng RQ Kaito na wait lang, may Nakita. nagtatago ditong isa. Nakita mahahatak yata with the I am offended play, pero ang ganda ng pagkakakas ng kanyang ultimate. Wild charge tatama sa apat, pero hindi Grabe din si na matatama yung ultimate. Pero yung turtle, mapupunta sa kamay lang din naman ng RQ Kaito. Hindi na yata makakaabot doon si Denjiro, pero buhay pa din siya. Matatamaan siya ng Star Shatter, pero buhay pa din siya. Reggie ang mabubuhay. Isang babagsak si Percent. Iyon, pero what a very wonderful turnaround from RQ Kaito. Grabe yung naging cadence nung team fight na yun. Wow! Pero hindi ko na-spell. Grabe yung naging takbo nun. Yes. Medyo, sabihin natin a roller coaster kasi munting na mamatay doon si Denjiro. Even Buhay pa din Mengwin. siya. Pero that was a very nice timing onto the Nether Realm na ngayon for BLRW, kahit sabihin na natin na nakalamang doon ang RQ Kaito with the first turtle going onto their hands, medyo hindi pa naman sobrang nakeno na establish na gap dito. Yes. And compared to game number 1, Percent! si Percent pa rin talaga mainit sa mata. Siya na naman ang magiging punteriya ng RQ Kaito kasi sabi niya malalim ka, kaya naman siya ang babagsak. And the kill score is now 2-1. Percent right now, medyo nahihirapan. Bawat sentimo napupunta ngayon for RQ Kaito. 1K gold lead this early. Malaking bagay na yan kahit papano, Auntie. At madadagdagan Yes. pa because of the gold plating na masisimot pa nga yata ng RQ Kaito. Oo, and right now, no, ang kailangan gawin ng Blacklist Rough Era ay to catch their opponents off guard. Paulit-ulit natin sinasabi to, no? And as we head on back to our keys to victory, kailangan talagang sila yung mag-tame and maintain ng tempo. Talking about Reggie right now. And because of this Grok, kahapon nakita ko din tong Grok na to na ginagamit ng MWI sa Smart MWI. Omega Empress. Yeah, and ngayon for BLRW, makaka-create sila ng miracle play. I can feel it. Kasi 'di ba yung Grok, isang untog lang ni Reggie eh. Yes. Just might, or sabihin na natin, talagang pwedeng i-shake things up. Pero remember,
Si Sai kasi mahuli niya man, naka-purify to. But aside from that, ma-proc muna nila yung Netherrealm. That's a great way to start eh. Yes. But the way to proc the Netherrealm is kailangan maabot nyo rin naman si Mingguin. Pero ang ganda ng pagkakakas ng Ghost Bursters, yung Astral Echo tatama sa 3, pero yung Netherrealm na sinasabi natin Grabe ay si Novo. makakas na lang din naman. Si Kuroro ay magiging low, pero yung mga member ng side ng BLRW ay mas ready ngayon Inuntog! wild charge. Mauuntog ang dalawa, pero wala pa ding babagsak sa mga parehas nating kupunan. Kaya ang Turtle ang susunod nilang Gusto ko susunod. lang sabihin na grabe si X-Nova doon. Sinosolo niya doon eh. Si Sika, iniwas niya eh. Yes. Diba sabi niya, pre, hanggang dyan ka na lang. Diba, mina-martial out niya doon ang BLRW. And now the second turtle will still fall onto the hands of RRQ Kaito. Grabe. There's a Ghost Bursters for Mingguin, pero hindi rin naman sila magko-connect into a hatak. But instead, ngayon aabangan nila yung mga jungle monsters and buffs for Yes. BLRW. Tapos kinat na agad nila yung minion wave, which means madali silang makakapag-rotate to wherever they need to as we head on to the item builds. Makikita natin na has claws pa lang din naman ang build dito ng side ng BLRW ni Lods. Meanwhile, for the gold laner, for Sai, makikita natin corrosion size siya dito. 2 laban sa isa, pero magiging punto Rush nila ay push lang yung Torre. Magmamadali si Lods. There's a slide Uy, out na nga si X-Nova. din. Pwedeng sumalubong na si X-Nova, pero nice check. Yes. Reggie there. Ito yung maganda for BLRW. They have the capacity na pwede talaga mag-roam around. Bodens, Literally dito ni Reggie. Kasi lang dito sa may bandang top 10. Sakit. Birds and percent. Head-to-head talaga. Sakit ng damage output coming from percent, but that's very what you will expect coming from Mapakito na naka-lethal ignition. Mararamdaman natin, quantum charge rather, mararamdaman natin yung damage output na meron siya. And isama mo pa si Kuroro, parang ayaw talaga nilang pahingahin si Percent. Again, nakita na natin to nung game number 1, pero si Percent ang mahahatak dito with that I am offended play, hindi siya makakasa ng Don't Run Wolf King, pero masisipa pa rin ang ganda na pagkakakasa ng kanyang flicker play, pero I am offended, Don't Run Wolf King pa rin. Tatlo laban sa 2, make it 3v3. Kuroro lang din naman dito ang mababangga niyang si Mingguin. Tapos yung wild charge ko, connecta pa sa 2, yung kanyang ultimate na Netherrealm, maliligtas sila. Kuroro mapapa-low na lang din naman. Kaya siya ang babagsak. Reggie, low na lang din naman yung bato na ito ang makaka-double kill para kay Ferds. Slowly but surely, ang atake doon ng RQ Kaito, super extended man yung naging fight nila onto the top lane, but in-ensure pa rin nila na makakakuha sila ng not 1 but 2 Sakit kills naman ni Danger. onto BLRW. Pero ngayon na-atake sila sa may bandang mid lane, mababasag ang outer turret. There's Sika on the move, just clearing off the last catapult minion. Pero sa ngayon, RQ Kaito nakakalamang nakapag-establish na naman ng lead. And we're nearing the 8-minute mark, Antianara, 4-1 onto the kill score. Ang dami mang nakikita na sabihin na nating skirmishes or attempt of a pick-off, pero hindi totally na-utilize pa to ng BLRW. Yes, right now hindi pa natin nararamdaman yung damage output coming from Sika as well as Lods, but that's really what you would expect from a Bruno as well as Donoveria na paulit-ulit nating nasabi all throughout the regular season na mako-consider na natin na late game mage ang isang Noveria. So kailangan lang intayin ng BLRW yung kanyang power spike na mako-consider natin, pero si Denjiro may ipit lang din naman dito ng pader na in-establish ni Reggie. Mababangga din siya with that wild charge, pero ganda na pagkakasa ng Netherrealm. Maliligtas pa sila, pero masisipa doon si Kuroro, kaya siyang babagsak with that shuriken. Mingguin mapipick off lang din naman si Lods, tapos si Percent susubukan lumikod, pero Ferds with a killing spree. Imbes na Blackish Shafira ang mag-tame and maintain ng tempo, RQ Kaito ang nagpapasayaw dito sa Blacklist Shafira. And looking at the total damage, it's all siding karamihan for Danger and Ferds right now. But almost, sabihin natin equal, na nababato ng kasakitan dito for BLRW. That's 7-1 kill score Antianara. And the way to maintain the tempo is kayo yung magkakaroon ng magagandang plays. But how will you be able to do that kung yung play na magagawa nyo is can easily be counterable with just one Netherrealm, yes. diba? And kanina nabanggit din natin, for the side of RQ Kaito, kailangan naman nilang i-show what the undefeated kings are made up of. So yung proficiency na meron sila, and yun yung pinapakita nila right now, no? Relatively low scoring game, 7-1, but then all of the objectives, be it neutral or even the jungle objectives, napupunta na sa kamay ng RQ Kaito. Speaking of napupunta sa kamay, makakain, plus makakalawit pa doon, kaya siya ang masastun si Sayata dito, susubukang humagabol, pero mahatak na naman siya with a rocket coming from that barrage, kaya naman babagsak
hatak siguro. Gusto ko na purihin yung layer doon ng RQ Kaito. Grabe. After ng hatak, may kain. After ng kain, may racket. Diba? Wala kang pupuntahan eh. Diba? Pinakuluan ka na, going? pinrito Ayun ka na pa. naman siya! Tapos kayo dito, chop-chop pa! Masisipa na naman siya, kaya naman yung bato ay naging buhangin na. Grabe yung ginagawa dito ng RQ Kaito, 9-1. Sumisigaw na yung mga miyembro at yung mga fans ng RQ Athena. Uwian na nga ba, pero buhay pa rin ang pag-asa for Blacklist Shafira. Sanay sila sa ganitong klase na Yes. sitwasyon, Auntie. The name itself, Rough Era man. Pero nakaka-create sila ng mga miracle plays. Pero may himala nga ba? Yan ang tanong ng bayan. Yan ang inaantay natin. Dahil medyo mabigat ngayon ang kanilang pinagdadaanan. Malaki na yung naging goldie dito ng RQ Kaito. And the way to do that para makahabol kahit papano is a great counterplay. Hindi sila pwede maging sitting ducks dito, Auntie Yanara. They need to do something, and that something might come from Reggie or even percent na mako-consider din natin na pwede maging miracle Grabe mover naman si for Xnova. BLRW. Nakikita na natin kung paano piniflex ng RQ Kaito ang pagiging undefeated kings nila. Yung recall, hindi nila pinapatigil. Kumbaga parang parte na yon ng kanilang momentum and clash. Pero ang ganda na pagkakalatag ng Astral Echo, kukonekta ito sa apat habang yung Lord ay nagmamarcha dito sa ating bot lane. Susubukan ng BLRW na i-defend ang base nila, ang kanilang inhibitor turrets. Pero grabe, pagsisimula na naman dito ng RQ Kaito, mahahatak with that Ghostbusters itong si Reggie. Pero back away na lang din muna sila kasi hindi na nila kayang i-push. Makikita nila kung nasaan si Percent. Susubukan siyang habulin, mapapa-flicker out na. Kaya ang sabi ni Xnova, dumiretso na lang tayo dito sa ating mga tore. Maganda yung idea doon ni Percent na putulin na nga lang din. Noong minion may doon ng RQ Kaito. Pero ito na nga ba? Ang tanong ng bayan, Auntie Yanara, tatapusin na ba ito ng RQ Kaito? Ang tanong, may himala nga ba? Mukhang ang sasabihin ng Kingdom ang kaharian ay wala! Walang himala as they book their ticket to the Grand Finals pero walang minion! Pero sabi nila i-end nila ang game with that clean sweep. RRQ Kaito, the Kingdom, goes to the Grand Finale. Walang himala! Yan ang sagot ng RQ Kaito as they move mountains dito sa playoffs natin. Securing the 2-0 sweep laban sa Blacklist Shafira. But of course, we would like to commend Blacklist Shafira for showing us a great game. Simula pa lang ng day 1 ng playoffs natin. Well-deserved spot for them as well. But still, we need to congratulate din ng RQ Kaito dahil grabe din naman ang pagpapakitang gilas nila ngayon sa ating stage. Gosh. RRQ Kaito, ang ganda ng kanilang naging performance. Kaya naman bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang parehas nating kumpanan, it is RRQ Kaito and Blacklist Rough Era. Fist bump muna tayo dyan. At the end of the day, syempre, iisang pamilya pa rin tayo dito sa MDL Philippines. Pero ito pa lang ang simula ng lakbay sa tagumpay ng RRQ Kaito as they become the first team to secure their ticket and spot onto our Grand Finals tomorrow. At grabe, yung angas and of course the poses here for our players.